Amen. Wow, praise God. So are you excited for the Word of God? Amen. Kanya maning presence ng Lord. Amen. Truly that the presence of God is heaven to us. Amen. So pakitapik nga yung katabi mo. Ready ka na ba for the Word of God? Sige, sige. Baka natutulog pa yan. Tapikin mo, kuyugin mo sa. Sige. Sabihin mo, ready ka na ba? Amen. So, eto, church, gusto ko bawat isa sa atin mag-participate. Amen? Can I hear amen? Pag tinaas ko po yung kamay kong ganyan, ibig sabihin, kailangan ko ng response nyo. Amen? Ayan. Kasi, nakaka-excite yung mag-preach kapag yung tao nagre-response. Ayan. So, dahil excited kayo, ako ay excited din. At dahil sa aking excitement, 3 a.m. na naman po ako nakatulog. So, ang title po ng message natin for today is entitled, Conquering the Land. Sabihin mo nga, Conquering the Land. So, hindi pa po alam ni Dad at ni Ma, isi-series ko po Dad. 2 weeks po. Okay lang po ba? Amen? Kasi, as we had a meeting last Monday, ang sabi ni Dad, hindi ko alam kung si Dad or si Mami Leon, kinakailangan mag-step forward na tayo. Kinakailangan mag-conquer na tayo. Kinakailangan mag-win na tayo. Amen? Hello? Madalas napapakinggan natin or nababanggit lang natin yung salitang conquer or I am a conqueror, world conquest. Diyan natin napapakinggan yung salitang conquer or conquest eh. Pero tanong natin si Uncle Google. Sabihin mo nga, Uncle Google. What's the meaning of this? Di ba? So, tanong natin kay Uncle Google, ano ba ang kahulugan or kasing katulad ng salitang conquer in English? Sabi dito, occupy, overcome, take control, excel. Sabihin mo nga, excel. Triumph, succeed. Sa Tagalog, ito sabi, masakop, mapaglabanan, kontrolin, daigin, manalo, mapagtagumpayan. Amen. Yan. Yan. Thank you po sa mga tatlong nag-amen. Ayan. So, yung palang salitang conquer, ayon kay Uncle Google, it speaks about occupy. Pag sinabing occupy, sakupin, di ba? Fill mo. Punuin mo. Overcome. Take control. Pag sinabing take control, talagang ikaw yung magmamay-ari, ikaw yung magko-control. Amen. Pag sinabing excel, higitin or higitan. Hello? Kinakailangan mag-excel tayo. Higitan natin yung sarili natin dun sa previous past natin. Next, triumph or succeed. Manalo or magtagumpay. Sabihin mo, I am a victor. I am not a failure. Yan ang matindi. Kinakailangan everyday dinideclare mo that I am a conqueror. World conquest ang aking life's purpose. Next, tignan naman natin yung land. Sabihin nga natin, land. Yan. According pa rin kay Uncle Google, sabi dito, land is the country, state, nation, territory, domain, area. Pwede rin tinatawag na field, earth, or world. Sabihin nga natin, world. Yan. So, according kay Uncle Google pa din, as I search, tinanong ko sa kanya kung sino ang isang kilalang tao na masasabi nating world conqueror or greatest conqueror. At ibinigay sa atin si Uncle Alexander the Great. Sabihin mo nga, Alexander the Great. Alexander the Great is one of the most famous, most richest, and most successful conqueror of the world. Pwedeng palakpakan naman natin si Uncle Alexander. Di ba? Kumbaga, dahil sa kanyang pagiging world conqueror, naging siyang world famous, naging siyang world richest, and naging siyang world successful at that time. Amen? Tanong ko sa inyo, church, sino dito yung gustong yumaman, taas ang kamay?
Ayun, mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 lang po yung gustong yumaman. Ulitin ko po yung tanong, baka hindi nila maintindihan. Sino dito yung gustong yumaman, yung posible, nakahiga ka na lang sa mga salapi? Di ba? Ayan, dumarami na. Okay, so kung ayaw nyo ng salapi, ganito na lang. Sino dito yung gustong maging successful sa buhay? Taas ang kamay. Ayan, mas lalong dumarami. So pag pala sinabing conquest or conquer or conquering, the word conquest, it equates, nagpapasing kahulugan siya sa salitang prosperity and success. Kaya sabihin mo, I am prosperous. I am successful. Amen. So basahin po natin ang ating Bible. Let's open our Bible in Romans chapter 8, verse 31 to 39. Ano ba ang sinasabi ng Word of God patungkol sa salitang conquer? Andiyan na po ba kayo? Romans chapter 8, verse 31 hanggang 39. So basahin po natin. Sabi dito, what then shall we say in response to these things? If God is for us, kung ang Diyos ay nasa sa atin, ay para sa atin, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Verse 33 to 34. Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Sino? Ang Diyos naman ang nag-justifies. Who then is the one who condemns? Sino ang magkukondena? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. So meron palang nag-i-intercede sa atin, meron palang nag-mediate sa atin, merong namamagitan para sa atin. And His name is Jesus. Amen? Next, 37 to 38. Sabi dito, no! 35 to 36, sorry. Excited eh. Who shall separate us from the love of Christ? Sino daw ang makapagsesepara sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Shall trouble, yung bang kapahamakan? Hardship or persecution? Or famine or nakedness or danger or sword? Sino, ano ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Wala. Amen. As it is written, sabi dito, for your sake, we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Verse 37, no, sabi dito, in all these things, we are more than conquerors. Amen? Sabi nga natin, no! In all these things, I am more than conqueror. Ayan. Balikan natin yung sinabi ni Uncle Google, yung salitang conqueror, mananagumpay. Amen? Kaya ikaw ay mananagumpay. Through Him who loved us, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, verse 39, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen? Pwedeng palakpakan mo si Jesus Christ. Ayan. Balikan natin yung Roma 8:37. Hindi, sabi dito sa Tagalog, sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay. Amen? I hope and pray na as I share the Word of God, meron tayong, wow, sa akin yun. Wow, nag-speak si Lord sa akin. I am receiving a revelation from this one. Amen? So pag-pray natin yun. Sabi dito, verse 37, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kaya pakitapik nga yung katabi mo, mahal ka ni Lord, sabihin mo. Kaya pag nakikita mo, church, pag nakikita mo na yung katabi mo ngayon wala next week, wala sa Sunday next week, message mo na siya, oh brother, oh sister, huwag ka nang mag-alala, mahal ka ni Lord, miss na kita. Di ba? Ang sarap kasi nun na meron nag-encourage sa'yo.
Kasi tayo ay, anong sabi dito? Tayo ay Amen. Tayo ay magtatagumpay. Kasi tayo ay mga mahal ng Diyos, minamahal ng Diyos at patuloy na mamahalin ng Diyos. Church, I would like to tell you this. True Vine City Harvest Church is in a battle. Every one of us is in a battle. We are in a war. Kaya, kung ang church ay nasa labanan, no one can be on neutral ground, sabi nga ni Dad Paul. Hindi pwedeng, sige, ang church, nasa battleground sila, pero ako, mag-church lang ako, magpe-praise and worship. Kanina, ang ganda ng praise and worship, no? Ang galing nilang kumanta. Yung, ano kasi yon, Jesus at the center, tsaka yung presence is heaven. Ang ganda. Naramdaman ko yung presence ni Lord, pero sila, nagpe-praise sila nagde-devotion sila. Ako, attend lang ako. Palakpak, hanggang palakpak kumo. Hello? Sabi ni Dad, no one can be on neutral ground. Hindi pwedeng sa bansang Ukraine at saka Russia, nagkakaroon ng gera, tapos ikaw taga-Russia ka or taga-Ukraine ka, sasabihin mo, ay, bahala kayo dyan. Bahala ay Vladimir Putin ang pupay ka ay namipate. Ang tsuko mo Kenny. Makakira akong mukyan ka na akong bale. Hello? Di mo alam. Yung palang missile. Boom! Di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, nasa neutral ground ka lang. Amen? Pag yung church, pag yung body of Christ is in a battleground, kinakailangan makisama ka. Hindi pwedeng sasakupin na yung bansang Pilipinas, nagdodota ka lang. Nag-ML ka lang. Baliw na baliw ka dun sa pinapollow mong artista. Hello? So pag nasa battle tayo, mag-take part tayo. Amen? Sabi mo, I belong. Yan, ayan, dahil sinabi mong I belong, alam na ni Satan na gigirahin ka na niya. Pero thank God, sabi dito, we are more than conqueror. Tayo ay mananagumpay na. Amen? Kasi kahit anong gawin ni Satan, kahit anong separation niya sa atin kay God, walang power yung kapangyarihan ni Satan. Kasi sabi nga dito, kahit kamatayan man or kahirapan, kahit problema na pambayad sa utang, di ba? Pambayad kay Judith at Juna, walang makakapag-separate sa atin kay God. Amen? Pwedeng palakpakan mo si Lord. Again, church, we are on a battle. We are on war. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, ito ang matindi. Ephesians chapter 6 verse 12 or Epeso kapitulo 6 versikulo 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Ayun pala mga kaibigan. Hindi pala yung asawa mo, yung kaaway mo. Hello? Hindi po pala ang asawa mo ang kaaway mo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So ibig sabihin, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, hindi yung nanay mo or tatay mo yung kaaway mo. Yung kaaway natin, nasa himpapawid, nasa heavenly realm. Sabi nga, yung mga spirits. Hello? So talagang nasa battle tayo. Hello? Talagang nasa battle tayo, church. So hindi mo maikakaila na tayo ay nasa battleground. Kasi you belong, I belong, everyone is belong. Amen? Kaya sabihin mo nga ulit, I belong. Amen. Sabing ganon, pag daw yung isang bansa nagdeklara ng gera, kinakailangan tayo ay mag-ready. Hello? Kinakailangan tayo ay mag-ready. Kaya nga yung sa South Korea, kung nababalitaan nyo yung mga artista, pinapasok nila sa army, tama? Tinitrain nila kung paano humawak ng sandata. Hindi yung pwedeng, artista ka nga, yung magdadrama ka lang sa harap ng kaaway mo, hindi. Kaya sila mismo talagang meron silang training ground. Amen? Kaya tayo, magalak tayo dahil meron tayong training ground. And that is your life group. That is our training, our SOL, Sun Life. Diba? Amen? Church,
We are in world conquest. Sabihin mo nga, we are in world conquest. Ano ba? Bakit kailangan world conquest, Kuya Anjo? Bakit hindi mo na panipuan conquest? Bakit hindi mo na my family conquest? Bakit kailangan world conquest agad? Ano ba yung ibig sabihin ng world? Sabi dito, your world is your sphere of influence. Yun daw mundo mo. Yan daw yung sphere, yung kabilugan, kabuuan ng iyong impluensya. Ano yung mga yan? Nandiyan yung family mo? Nandiyan yung friends mo? Come on? Nandiyan yung studies mo? Pag-aaral? Yung modules? Nandiyan yung work mo? Yung boss mo na hindi mo alam yung templado ng kanyang pag-iisip, palagi na lang pangit yung araw niya, di ba? Pero sphere of influence pa rin natin yan. Possible. Nandyan yung business mo. Amen? Lahat ng mga milyonaryo magsabi ng amen. Ayan. So, yan yung sphere of influence natin. And lastly, yan yung community natin. Hello? Marami po tayong napapanood, nakikita sa social media, sikat na sikat, kasi election ngayon, di ba? Na yung mga tao talagang anong tawag doon? Keyboard warrior sila na pag sinabing ipinost ng kaibigan niya, si ganito, siya naman magpupost siya ng kalaban ng kaibigan niya. Tapos sasabihin, ay mas magaling si ganito, mas magaling si ganyan, ay ganito si ganyan, 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 ganyan. Hello? Sa social media, sa national level, ang tatapang natin, napaka-excited natin, pero sa mismong community natin, hindi natin magawa. Hello? Ano ako dun sa sinabi ng tao sa social media. Ikayo na makayang kempanga kapampanga na po. As na kong pangatapang, pangaras kang national level ng makanyan. Pero kang community yu mo, kang barangay level yu mo, yung ipaglaban. Hello? Yung mga kandidato, pag naupo na sila, hindi naman tayo kilala. Hello? Kahit yung sa governor level man lang, kabuang Pampanga, di ba? Pinaglalaban natin si ganito, pinaglalaban natin si ganyan. Pero at the end of the day, pag naupo sila, hindi naman tayo masyadong kilala. Hello? Yung antatapang natin sa social media, pero yung family mo, hindi mo kayang ipaglaban. Sinasagutan mo pa yung nanay at tatay mo. Come on, church! Maraming matutuwang nanay dito. Hello? So, dahil matapang tayo, ipakita natin na kaya nating ipaglaban yung ating pamilya. Kaya nating ipaglaban yung ating mga kaibigan. Kaya nating ipaglaban yung business natin na naghihingalo, na pag minsan walang ang tawag dito, walang benta, pero thank God meron yan. Amen? Ipaglaban mo. Sabi mo, ipaglaban mo. Ito ang matindi. You cannot conquer the world if you cannot conquer yourself. Ulitin ko po. You cannot conquer the world if you cannot conquer yourself. Hindi mo daw mapagtatagumpayan ang mundo kung hindi mo napagtagumpayan ang sarili mo. It all starts in you. Sabihin mo, it all starts in me. Ang ganda lang ng illustration ni Dad, madalas kong sineshare din ito. Sabing ganon, ripple. Tama ba, Dad? Ripple or riffle? Ripple. Basta, yon. Yung sa tubig, pag naghulog ka ng bato dun sa tubig or sa lawa na lang, makikita mo, merong, di ba pag hulog na ganon, yung tubig, nag-wave siya ng maliliit. Nakikita nyo yun? Napapansin nyo yun? Yung pagdugpa ng ganon dun sa tubig, meron dito maliit, palaki ng palaki ng palaki. Ripple effect. Nakikita nyo yun? Amen? So, parang ganon daw sa atin. Kasi, hindi mo pwedeng baguhin yung mundo mo. Hindi mo pwedeng baguhin yung world of influence mo or sphere of influence mo kung hindi nagsisimula sa'yo. Hello? Yung outcry natin sa church, changing the world through our changed lives. Changing the world through our changed life.
our changed lives, kung hindi ka bago, kung hindi ka binago ng Diyos, hindi mo kayang baguhin ang mundo mo. Papaano mo mawiwin yung family mo kung ikaw hindi ka pa nawin ni Lord? Yung bang, Lord, wait lang ha. Nagyaya kasi yung mga barkada ko, inuman lang kami. Lord, wait lang ha. Magmamall lang kami ng kaibigan ko sa Sunday ha. Wag mo na ako mag-church ha. Yung bang, sinisigaw natin, I am more than conqueror, I am blessed, I am saved. I am a child of God. Pero pag Sunday, wala ako, Lord. Aray ko po, patawarin niyo po ako kasi this is the word of God. Amen? Amen. Buti na lang binago ako ni Lord. Amen? So, ano yung mga bagay? Simpleng bagay lang naman na kailangan nating pagtagumpayan. Pagtagumpayan mo yung higaan mo. Bed, number 1. Diba? Kanina, nag-aaway kami ng asawa ko kasi 3 a.m. na po ako nakatulog. So, yes, gising. 7:30 pa lang po yun. Kasi yung mind ko, 8 o'clock, at least nakapagbihis na ako, nandito na kami. Pero sa kanya pala, 8 o'clock, nandito na dapat. Or more than, by mag 8 a.m. So, para makapag-practice, makapag-prepare and so all. Pero ako, dahil late na ako natulog, sabi ko, nasa mind ko, bandang late na lang ako magising. Bandang 7:30, 7:45, ganun. Pero 7:21 pa lang ata, nang gigising na siya. So wala pa dun sa alarm, parang ganun. 7 o'clock, o yun, 7 o'clock. So sabi ko, makaya ko pa pakiramdam itang makanta. Dinan mo ko pang ditak, a strength, kumbaga. Pero sabi dito, conquer our bed. Yung higaan natin, i-conquer na natin. Pagtagumpayan natin yung higaan natin. Amen? Yung mga kabataan dito na 10 ang alarm nila bago sila tumayo. Parang ako yun eh. No? Next, ano yung pwede nating i-conquer? Household chores. Di ba? Tignan nyo. Pia nyo. Tama ba si Pia to? Katriona. Katriona, pagod na. Di ba? Yung bang, sinabi ng nanay mo, magugas ka ng plato, ako na naman. Hindi naman nga ako kumain eh. Diet nga ako, ba't ako na naman? Hello, church? Talagang yung mga nanay, masaya ngayon eh, no? Hello, mga kabataan? Pagtagumpayan natin yung paghuhugas ng plato, yung mga household chores natin. Next, ito, pagtagumpayan daw natin, overcome natin, i-conquer natin yung addiction natin. Church, hello? Tignan nyo, kabata-bata, nagla-laptop, matutulog na lang, cellphone, ang inaatupag. Hello? Ito po, church. Merong, nakipag-birthday kami. Hindi ko nababanggitin kung sino may nagkwento or what. Nakakalungkot lang kasi, sabing ganon. Tama bang sabihin to? Kasi ang sabi, kabata-bata, alam niya na yung ganito. Meka experience niyang makanini. Okay? So, sabi ko nakakalungkot kasi saan nila nalalaman yon? Saan nila napupulo yung mga ganon? Yung social media, yung Facebook, yung internet, mag-ingat po tayo mga kaibigan. Mga magulang, kayo din po ang makakatulong sa inyong mga anak para maiwasan itong addiction. Hello? Next, self-doubt. Yung madalas na sinabi ng asawa mo, uy, kalagu mo, ay kasanting mo yas, makanyan, diba? Pero ikaw, ay aliman, ay makanini kumupin eh. Nung kalupa kaya sana yung makanini. Kung sanang, ano yun, yung uso ngayon, rhinoplastic. Diba? Itang uso ngayon sa TikTok na tatakpan mo yung bibig mo, tapos pag alis mo, matilos na kaarong, di ba? Yung bang, ikaw mismo sa sarili mo, ang dami na nagsasabing maganda ka, gwapo ka, pero ikaw mismo, ay aliman.
ay kailangan kong magpa-Vicky Bello. Meron kang self-doubt sa sarili mo. Kailangan nating overcome yon. Amen? Yung bang sabi, uy, ang galing mong kumanta, sama ka sa music team, ay hindi man po eh. Uy, ang galing mo palang mag-drums, yung dugbagag, dugbag. Sama ka sa church, ay hindi man po eh. Yung ikaw mismo, dinadown mo yung sarili mo. Wala kang self-esteem, wala kang self-confidence. Sa life group, pwede pong tumayo yung Team Gandus. Come on, church. Pwedeng tumayo yung Team Gandus. Come on. If you are proud na Team Gandus ka, tayo ka. Ayan. Church, pwedeng palakpakan po natin yung Team Gandus. Bias lang po ako kasi Team Gandus din ako, okay? So, palakpakan nyo din po yung inyong sarili. Come on. Team Northville, Team Panipuan, Team Baliti, saan ka man, lupalop ng mundo. Di ba? So, palakpakan mo yung sarili mo. Hindi. Kaya pinatayo ko po sila kasi last Thursday, right? Thursday yun. Ang tindi lang ng testimony ni Ninong Aris. Kasi sabing ganon, dumating daw siya dun sa point na parang ayaw na niyang mag-devotion, pero ini-inculcate niya, ipinapaisip niya sa kanyang mind, ay hindi, kailangan kong gawin to kasi this is my habit. My habit of doing my devotion. Hello? Yung bang, kasi alam nyo po, nung nagtatrabaho ako, nagtitraining ako ng madaling araw, 5 or 4 a.m. pa lang, meron nang nag-ting-ting sa aking cellphone. Tapos check ko, mag-chat ni Tito Aris. Ibig sabihin nun, nagsisend na siya ng kanyang devotion. Hello, pwedeng palakpakan natin si Lord sa buhay niya. Glory to God. Amen? Ibig sabihin, he was able to conquer yung kanyang, can I use the word katamaran? Yung kanyang, ay, mapagal ko. Kasi sila, whole day po silang nagtatrabaho sa kanilang business. Sila yung nagluluto, naghuhugas ng plato, nagde-deliver ng food, nagmamarket. So sa madaling araw pa lamang, sila yung nagtatrabaho na, pero sabi niyang ganon, ali, anjang feeling ko matamad na ako, gawan ko pa rin. Amen? Mas lalo keng gawan, anang makanyan. Kasi pag tiknangan yung habit niya masisira. Hindi niya na maitutuloy. Amen? Kaya, meron tayong magandang example. Amen? Na yung kanyang devotion, yung pag-conquer sa kanyang sarili, ay hindi na niya problema. Amen? Ano yung pinaka-problema ng tao? Here is the problem. We cannot conquer if we have fear. Kung meron daw tayong takot. Church, remember this. That the fear is the greatest enemy of our faith. Hello? Yun daw, takot, ang greatest na kaaway ng pananampalataya. Sabi ni Lord sa'yo, mag-business ka. Kasi kang business ay ni yumaman ka nang makanyang Lord kaya ka. I-Lord ding sasabi. Maka na mong abalong i-Lord ding sasabi, karas mo kang church, pisasabyan, kayamanan, di ba? Pisasabyan, yumaman, o karas kang bali. O sabi ng asawa mo, nanong dapat tanggawan, nanong makanyan. Ika, mimisip ka pa, pero sinabi na ng Lord, mag-business ka. Hello? Mo agawa kasi tingkang fear. Ay po ta malugi ta mo. Ay po ta lang sali. Ay po ta, nano matenggaya mo yung products ta mo, anong makanyan. Hindi mo nagagawa yon kasi meron kang fear. Hello? Meron kang takot sa buhay mo. Kaya for us to overcome ourselves, for us to conquer the world, we need to have faith. Sa papaanong paraan? Sabi sa Romans chapter 11 verse 17. Anong sabi diyan? Romans chapter 11 verse 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Amen? So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Magkakaroon daw tayo ng pananampalataya
Pag tayo ay patuloy, palagiang nakikinig, nagbabasa, nagde-devotion. Amen? Amen. Kasi ang sabi po sa 2 Timothy, balik tayo sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi dito, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Amen? So hindi pala takot ang ibinigay sa atin ng Diyos. Kung hindi kapangyarihan, sabihin nga natin, power! Pagmamahal! At pag-iisip. Wow. Di ba? Kung sound mind, yung talagang hindi ka mamoproblema kung saan mo kukunin si Judith at si Juna. Amen. Amen. So, para daw magkaroon tayo, ma-develop yung ating habit, kinakailangan magbasa tayo, magbasa, makinig. Di ba? Kaya palakpakan mo yung sarili mo kasi nandito ka ngayon. Di ba? Thank you, Jesus. Kaya pagkasabi nga sa sarili mo, I have the mind of Christ. Come on, church, sabihin mo, declare mo yan sa sarili mo. I have the mind of Christ. I have the greatness in me. I am more than conqueror. Ayan. Kaya pag meron nagsabi sa'yo, si Marites, sinabihan ka niya, ay, hanggang makanyan ka mo, ali, kapapayag. Amen? Kasi, di-declare mi kang church, makanini kami, kay ba't ika andile, sasabihan mo, makanyan. Bisa ka tayo na eh. Hello? So, wag tayong papayag sa mga Marites at kay Tolits na sabihin sa atin na hanggang ganyan ka lang. Hindi. Aasenso ako, mag-e-excel ako, magsasaksid ako, magtatagumpay ako. Amen? Amen. So, ulitin natin, I have the mind of Christ. Ita pong ating gigil na eh. Okay, ulit. I have the mind of Christ. I have the greatness in me. I am more than conqueror. Yan. Kinakailangan pag-ing Satan, talagang the darts na itang titira na karen darts na, karen kayang lies, kailangan bigkasan mo yan. Diba? I-declare mo yan, I have the mind of Christ. Katamaran, come on, katamaran hanggang dyan ka lang. Because I have the mind of Christ. Kailangan kong talakad para manintunan, manakitan kasi yayaman ako. Diba? Kasi mag-move forward ako dun sa next level ko. Kung dati, tuyo lang yung nakakain ko, ngayon steak na. Aha. Diba? Kahapon, yan yung sabi ko, yes, parang nagkikrave ako ng SNR steak. Diba? So parang, ang tawag dito, wow, level up. Diba? Though hindi pa po namin natikman, binili nung araw na yon, pero natikman na po namin. Ayun. So, anong ibig sabihin nito? Mag-next level na tayo. Amen? Amen. I have the mind of Christ. I have the greatness in me. Pag sinabing hindi mo kaya, I have the greatness in me. Anong sabi sa Bible? For I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya kong gawin lahat. Sige, Nay, ano pa po ang ipapagawa mo? Kaya ko pong gawin lahat, Nay. Di ba? Maghugas ng plato? Sige, Nay. Maglilinis ng kubeta? Sige, Nay. Di ba? Kaya kong gawin dahil si Jesus Christ ang nagbibigay ng lakas sa akin. Amen? I am more than conqueror. Yung addiction mo na pinagpipray mo na matagal na, yung pornography, di ba? Yung games, yung wala naman tayong makukuha sa paglalaro, kung hindi lang sakit ng ulo, pag matutulog ka na, tapos gigising ka ng maaga, di ba? Tapos mag-aaway pa kayo ng asawa mo kasi palagi ka na lang nagdi-games. Di ba? Hello? Aray. I am more than conqueror. Amen. Sabihin nga natin, I am more than conqueror. Praise God. Pwede po tayong tumayo. Sabi ko dito, it is time to take back what Satan has stole from us. It is time to take back what Satan has stole from us.
Oras na, panahon na para kunin natin yung anumang ninakaw ni Satanas sa atin. It may be your relationship, yung relationship na ang tagal nang mabuo, ang tagal nang maayos-ayos. It may be your dreams, yung pangarap mo. Diba? Yung namatay na, sabi nga, namatay na yung pangarap mo, pero ngayon, babawiin natin. Amen? Bubuhayin natin. Amen? It can be your health, yung iyong kalusugan, na unti-unti nagde-deteriorate ka, pero lalaban tayo. Amen? Babawian natin si Satan. It may be your wealth, yung iyong kayamanan, or it may be your life. Amen? Sabihin nga natin, it is time to conquer the land. Ayan. It is time. Oras na, panahon na, ngayon na. Amen? Amen? So it is time to conquer the land. So kaya pinatayo ko po kayo kasi meron po akong ituturong kanta sa inyo. I don't know kung alam niyo po ito. Sabi kasing ganito, pwedeng paki-show natin yung lyrics. And I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. Sabi ganon. And I took back what he stole from me. He's under my feet 6 times. Satan is under my feet. Sabi ganon. So, ang kantang yan, sabing nung bata pa po ako, nung nandito pa po nun kami, or up to now, nandito naman tayo, nung old times. So, sabing ganon, ang kanta, and I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me, and I took back what he stole from me, and I took back what he stole from me, and I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me, and I took back what he stole from me, and I took back what he stole from me. He's under my feet. 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 Satan is under my feet. Amen. Hello? Yes. Pwedeng kantahin natin yon. Amen? Amen? Ready na po ba kayo? Declaration natin to. Pag every time na si Satan, meron siyang ibinubuga sa iyo, meron siyang ibinabato sa iyo, kantahin natin to. Sabi, ready? Ready na tayo? Okay. So, I hope tama po yung tono ko. So, and I walk, or ulit. Ready? 1, 2, 3, go. And I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me, and I took back what he stole from me, and I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me, and I took back what he stole from me. He's under my feet. 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 Satan is under my feet. Okay? Yes. Marchahan natin yan. Kasi pag sinabing nag-went, hindi ka lang nandyan. Kumikilos ka. Amen. Amen. Sabihin mo, may gagawin tayo. May gagawin tayo. Come on, may gagawin tayo. May gagawin tayo. Kasi church, eto, bakit kailangan natin magpunta sa kampo ng kaaway? Kasi matagal na po tayong iginugupo ni Satan. It's time to take back what he stole from us. Amen? Amen! Amen. So, kantahin natin to. I-declare natin to. Amen! So, and I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me, and I took back what he stole from me, and I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me, and I took back what he stole from me, and I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me, and I took back what he stole from me. He's under my feet. 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 Satan is under my feet. Amen. Pwedeng palakpakan natin si Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Can I request our musician, tayo ay mananalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Tayo ay tutungo doon sa kampo ng kaaway para kunin lahat
ng mga ninakaw niya sa atin. Amen? Because we believe that Jesus is with us. Amen? Jesus is with us. So, can we call on our musicians? Ang ganda lang nung declaration natin kanina. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Kasi, yung family natin, kinakailangang mawin para kay Jesus. Amen? Amen? Kasi hindi pwedeng ikaw lang yung nag-church. Hindi lang pwedeng ako lang yung nag-church. Kinakailangan yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga kapatid ko, nagpe-praise and worship din kay Jesus. Amen? Kasi ang sarap makita pag nasa langit na tayo, na yung mga kamag-anak mo, kakilala mo, kaibigan mo, katrabaho mo, kasakasama mo. Amen? So it's time to take back our family. It's time to take back our finances, our health, our dreams, our relationship. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Can we sing this song? Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord God. We glorify you, God. Hallelujah, Jesus. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. Jesus be the center. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. Every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Isipin mo yung business mo. Isipin mo yung studies mo. Isipin mo yung work mo. Come on, church.